Yung mga kasangga, ngayong araw nga ay nagsiklip ako dahil masakit ang ulo ko kanina. Talagang hindi nga ako nakapasok sa trabaho dahil sakit ng ulo ko. Naginom na akong Panadol pero ganun pa din. Pero ngayong araw nga pala ay birthday ni Winshen ng aming panganay, kaya biglang nag-treat siya, nawala yung sakit ng ulo ko. Nawala bigla yung sakit ng aking ulo, kaya yun lang siguro ang gamot. Kaya yun, ngayon ni Winshen. Mag-say hi kayo sa mga kasangga. Hello mga kasangga. Sa birthday ni Kuya Ishin. Si Kuya Ishin, birthday niya ngayon, kaya nag-treat sa amin dito sa Aljana Penumbra. What do you want to say, Kuya Ishin? What do you want to say to Kuya Ishin? Dito ka mag-say mga kasangga. What do you want to say to Kuya Ishin? Did you greet him happy birthday already? Birthday ni Kuya Ishin ngayon. So yung kasangga, ngayon nga pala ay consider na nating day 11 ng ating Kasangga Vlog Challenge dahil ngayon nga ni bagong day na natin, although gabi no, pero consider natin itong next day ng ating Kasangga Vlog Challenge. So ba't ko ba siya na-share ko sa iyo kasangga, kasi naniniwala ako na sa buhay natin kailangan natin ng guide sa ating buhay, at yun ay madodokumento lang natin ng ating pang-araw-araw na buhay na hindi lagi ay hindi araw-araw ay masaya at hindi rin naman araw-araw malungkot. So ang buhay ay laging taas baba, no? Naniniwala ako na sa pag-share natin may na-inspire tayong tao at yung ating buhay pala ay na para maging inspirasyon sa iba. Nga pala kasangga dyan sa ating KEUPH, yun ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob, may malalaking pangarap na kahit sablay-sablay tayo sa buhay, patuloy lang tayong lumalabas, walang sukuan. Yun lang kasangga, at please follow na rin sa ating Jimmy Ignacio Official kung hindi ka pa nakakapollow, dahil may gagawin tayo dun in the future. Kaya follow ka na at kita-kita tayo doon. Yun lang kasangga, ang ating day 11 ay simulan natin ang birthday ni Kuya Ishin dito sa Aljana Penumbra. Yun lang mga kasangga, kain muna tayo. Yun lang mga kasangga, papahilot ako ngayon kay Kuya Api dahil masakit ang ulo ko. Kanina nawala-wala, kaya lang medyo bumalik na naman yung sakit ng ulo ko. Kaya nagpahilot ako kay Kuya Api. Say hi kami sa mga kasangga, be. Hello mga kasangga. Absent ako ngayong gabi, gawa ng sakit ng ulo ko. Papasok na sana ako kanina, gawa ng kaya lang yung sakit ng ulo ko hindi nawala eh. Kaya nag-absent muna tayo. Sick leave muna. Yun lang mga kasangga. Hello kasangga. Hindi tayo makatulog ngayong gabi dahil panggabi tayo. Dapat kasi may pasok ako ngayong gabi pero masama ang pakaramdam ko kanina eh. Sumakit ang ulo ko. Pero dahil nga panggabi ang aking mood na ngayon ay gising pa rin ako madaling araw. Time check, 3:30 na. Yung ginawa ko na lang, edit na lang ako ng aking ginagawang libro. Dahil hopefully this year matapos ko na yung ginagawa kong libro, kaya naano ko na rin na matapos na. Yun lang mga kasangga. So para hindi naman sayang yung gabi ko, inayos ko yung aking libro na maayos na siya paunti-unti, kasi mahirap din gawa ng libro, gawa ng kailangan mong tingnan maigi yung every detail niya, dahil hindi basta-bastang may mali ka sa mga detail ng nakapaloob sa libro. Kaya talagang inaayos ko din. Kala ko maayos ko na siya talaga para ko na rin siya, mai-finalize ko na. Marami pa akong kailangang gawin. Yun lang mga kasangga, medyo nagising lang tayo ng alangan ng oras dahil nga ganun yung ating kaya na lang ulit ako, nag-online lang ako. Yun ang epekto ng panggabi, na hindi ka din makatulog kahit hindi ka din makatulog dahil nga yung aking diwa ay sanay sa gabi. Yun lang mga kasangga, edit muna tayo dito sa ating computer. Hello mga kasangga, ngayon ay maggugupit tayo kay Kunil. Do you want, what kind of haircut do you want, baby po? I want... You want short hair because your hair is now long, see? You want it to make it short po? Yes. You want like something like Kuya Api? I want something like yours. Like mine. Ooh, but you will become looks like big boy now if your hair is short like me po. You want to become big boy now? Yes. Yes. Ooh. Why you're cool? You said you are what? A while ago you said you are what po? A tiger. A tiger. How you became a tiger? Why? Oh, because of that. Paano ang ngipin? Kung tiger ka, paano ang ngipin? Grabe. Paano ang tiger?
Ay, grabe! Matalaso ng ano ng tiger. Tara na, mag-haircut na tayo. Simulan na natin mag-haircut. Ito yung ating pang-haircut. Gugupitan ko siya mga kasangga na mas maiksi kasi magpapasukan na bukas. Mga kasangga, so ang buhok ni Cornel gusto niya maging katulad din sa akin, ng short. You want it now to be short din po? Short na natin. Ating haircut. Yung mga kasangga, tapos na nga kami sa paggupit. Ito na nga ang result ng kay Cornel. Pakita mo yung kabila, mabibing buhok doon sa kabila. Yan ang result ng gupit ni Cornel. What do you want to say to Poppy Bibi po? Thank you. Thank you. Grabe, daming kiss kay Poppy. Do you feel fresh now po? Yes. Pugi na ikaw. Pagpasok sa school. Bye na sa mga kasangga. So ito na mga kasangga ang gupit ni Cornel na kanyang bagong gupit. Pugi na. From sa dating malagong buhok ngayon, ganyan na di ba? Pugi. Tingnan mo bibigay Poppy po. Uy! What do you want to say to our kasangga po? Tingin dito sa mga kasangga. What do you want to say to our kasangga? Stay healthy. Okay. Yung mga kasangga, mag-ano tayo ng kasangga? Resharpen tayo ng blade ng ating mower. Kasi medyo mapurol yung blade ng ating mower. Nakailang na rin kasi trabaho yung mower. Kaya normally kasi pag ginagamit yan, may mga batong tinatamaan at yun yung nagkukos kaya pumupurol yung blade ng mower. Kaya yung gagawin natin ngayon, maghahasa tayo ng blade ng mower para maganda na ulit ang performance niya sa sunod. Maging matalas yung kanyang pagkat. Let's go. Yung mga kasangga. So una, para natin to, ititilt natin tong mower ng dapat, kung ito yung air filter nyo, dapat pag ganun ang tilt. Nasa taas dapat tong air filter. Kasi nandito yung dito yung oil sa may side na to eh. Yung oil nandito sa side na to kaya ang tilt natin pag ganun, no. Dapat nasa taas tong air filter, no. Huwag niyong baligtarin kasi yung oil nandoon sa kabilang side. So ganun yung tilt natin. Yung mga kasangga, ganito nga mga kasangga ang ating position. So yung air filter natin ay dito sa taas, no. At ito yung blade natin, no, ng mower. Ito yung may ikot-ikot, oh. So yan yung isa-sharpen natin kasi mapurol na yan. Pag tumatama sa bato, pumupurol yan. Kaya kailangan nating hasain, no. Ganyan, no. Tanggalin na natin to. So ito na ngayon mga kasangga yung blade. Kung napapansin nyo, ito matalas siya, no. So ginagrind natin yan, sinasharpen natin gamit tong angle grinder, no. So ito yung ginagamit ko para patalasin yung ating blade, both sides, no. Yan yung ginagamit kong pang maintain dyan. So ngayon, pa naman siya, pwede pa siyang hasain, pero bibili na rin siguro akong spare na parts sa online para just in case medyo pudpud na tong ating blade at hindi na siya pwedeng i-resharpen. Meron na tayong spare, no. Yun lang. Tapusin ko muna to, saka ko ngayon ikabit na ulit. Pala ko na rin palitan yung spark plug kasi napansin ko nakaraan parang nagpupugak-pugak na rin. Kaya papalitan ko na rin yung spark plug. May bago tayo dyan para maka-order na rin ako online ulit. Mga kasangga, ito na nga yung ating hinasa, yung ating ginrind, ayun, no. Para maging sharp yung blade. Ito rin yung kabila, ayun, no. Ngayon medyo may mga bars pa yan, yung parang may mga kasi pag ginrind mo naman kasi gamit yung grinder, may mga maliliit yan na naka-usli. So ipapile ko na lang yan, kikil ko yan para mawala yung para sharp na sharp talaga. Ngayon kasangga, paano mo malalaman kung pantay yung pagkakagrind mo? Paano mo siya malalaman kung pantay ba talaga yung pagkakagrind mo? So malalaman mo siya kung ang gagawin mo, dapat pag ginanito mo siya, di ba? Nag-grind ka dito, di ba? Saka nag-grind ka doon. Paano mo malalaman? Mamaya napasobra ka dito. Kasi pag hindi siya pantay kasangga, malalaman mo yung mower mo umaalog, nagwiwiggle. So pangit 'yon, hindi yun magkakat ng maayos. So malalaman mo siya kung pantay. So ganitoin mo lang. 'Di ba ito yung pinang-i-screw mo doon sa gitna? Ganoon mo lang, Ganoon mo lang, Hawakan mo lang siya doon. Tapos dapat nasa gitna siya. Ayan, ibig sabihin pag ginanyan mo siya, pag dapat nakapantay din siya, yung gravity niya, 'di ba? Ibig sabihin pantay 'yan. Pero pag nakaganon 'yan, pag binitawan mo nakaganon, ibig sabihin nakaano 'yan, kung alin yung side yung nakababa, ibig sabihin yun yung mabigat, no? So sa ating ngayon, pantay siya, Ibig sabihin, pantay siya, no? Pag nakaganyan. Kasi mamaya napasobra ka ng grind dito dahil mas maraming damage, so nakaganon yan, no? So ngayon, nakikita natin na medyo pantay siya. Pag binitawan mo siya, halos pantay siya, Ibig sabihin, yung gravity niya, pag umikot yan doon sa mower mo, hindi siya umaalog dahil
yung centrifugal, yung force niya nasa gitna mismo, no? Yung centrifugal force ba yun? Based on science, 'di ba? Pag maganda yung mismong ano mo, even yung distribution ng force mo. Kaya nasa gitna talaga siya. Yung mismong hindi siya pag yung force mo kasi halimbawa naka-offset, wala sa gitna, gaganon-ganon yung mower mo. Pangit yung cut mo, no? So based on science yun, no? Ilang kabit na natin. File muna natin to. Ipapile ko muna to ng ganon. Gamit to. Dapat meron kang file set para i-grind mo tong ano na to, yung mga matalas na yan. Para hindi siya nagsasabit-sabit, no? File set ka na tapos sasalpak na ulit natin. Extra tip mga kasangga, bago nyo ilagay itong bolt doon. Kasi di ba ibo-bolt mo to diyan? Di ba ibo-bolt mo yan diyan tapos ilalagay mo itong ano na ito, itong screw. Bago mo ilagay yan diyan, lagyan mo ito ng sprayan mo ng oil man lang para hindi siya magkalawang kasi prone siya sa kalawang ayun no, nababasa gano'n ng damo, acid. So ngayon na prone yan sa kalawang. Ngayon i-sprayan mo yan sa loob ng at least WD-40 man lang o kung may grasa ka para hindi siya kalawangin at kasi mahirap yung kasangga tanggalin pagka kinalawang siya. So sprayan mo lang. Sprayan natin ng mga ilang spray para ano, meron mo lang tayo. Tapos sprayan mo na rin tong bolt. Sprayan mo na rin yung bolt sa loob ayun no. Sprayan mo na rin yan para hindi siya stuck up. Kasi nakaraan nahirapan ako niyan. Kung nakita mo, binayakan ko na yung ulo niya kasi nahirapan akong tanggalin nung pinakaunang tanggal niya. Tara, ikabit na natin. Ganyan ang kabit niya. Oh. So, ganyan ang kabit. Oh. Mayroon naman siyang orientation. Ayun, oh. Ayun, oh. May kabitan siya. Ayun, oh. Ganyan mo siya sa ikabit. Hindi yan mababaliktad. No? Kabit na natin. Ito nga pala kasangga, ang purpose nitong stopper na to, kinalamp ko siya dyan para may stopper tayo pag tinatanggal sa akin na kabit, no? Kasi imagine niyo yung kahoy niyan, kung wala yan dyan, di ba pre-wheel to, hindi mo yun matatanggal dahil wala kang stopper. Stopper lang tong kahoy na to. Pero dito na rin ako nagpatong nung nag-grind ako. So tatanggalin natin yan, okay na ang ating blade, nakaset up na. So yan yung nilagay natin ng oil, may dowel para hindi siya matanggal. Para matibay siya, may orientation siya. Ayan o. Okay na yan, bago ng ating blade. Palitan na natin yung spark plug. At papalitan na natin kasangga ng spark plug itong ating mower. Palitan natin ng bagong spark plug. Nandito yung spark plug nyo sa side na to. Palitan na natin yan para magandang performance niya. So mga kasangga, tinanggal na nga natin yung spark plug doon sa butas na yon. Kung makikita niyo ko mga kasangga yung nag-build up sa kanyang carbon matawag doon, matindi na Kaya papugak-pugak na rin ang aking mower I-keep ko pa rin to. So in case emergency, magagamit ko to. Pero papalitan na natin ang bago. Palitan na natin itong bago. Ito. So niliha ko na to ng konti yung point niya. Itong point niya to. Yung point na yan. Liliyahin mo yan ng konti. Para lang medyo gas-gas na siya. Kunting-kunti lang. Diba? Kunti lang. Not necessarily pero maganda. Liyahan mo na rin yan. Yung point na yan. Yan o. Okay na yan. Kakabit na natin dito. Medyo pinunasan ko na rin to. Careful na wag masyadong yung kasi yan na mismo yung contact niya sa oil, sa fuel niya na spark niya kaya kailangan careful ka diyan. So lagay na natin tong spark plug. Yan. Lagay na natin. So nailagay na nga natin kasangga yung bagong spark plug natin. So ilagay na natin tong cable niya para ma-fix na natin. Tulak niyo lang yan. 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 Fix na yan. Uy, tatanggal. Yan na rin. Kailangan kasi nakatulak yan ng maayos Nakapit na maayos. Yan. Nakapit na. Testing na natin kung ayos na. Ayun na nga mga kasangga. Testingin na natin mga kasangga kung talagang under na siya. No. Testing na natin. Tara. Ayos na nga mga kasangga yung ating mower. Maganda na ulit ang performance. Ready to na ulit. Gamitin na ulit sa pangsabakan. Ayos ang ating pagpalit ng spark plug at pag-sharpen ng blade. Kaya na yan. Pwede na ulit natin pang harabas. Tsaka titingnan pala natin kasangga ang kanyang air filter kasi nilinisan ko na rin yung spark plug so air filter pa rin pala. Tingnan natin. Tingnan nyo makasangga ang air filter niya alikabok yung kasangga. Imagine niya kung papasok yan sa combustion nyo. Sabihin pupugak-pugak din yung kahit bago yung spark plug nyo at condition yung blade nyo pero kung ganyan yung air filter nyo pupugak-pugak din yan So kailangan linisin natin yung kasangga. Tanggalin natin yan kasi delikado. Maganda sana kung may blower din tayo para panlinis sa ganyan baras na lang siguro. Linisin mo natin. Yun ang naging activity natin ngayong araw mga kasangga sa ating day 11 ng ating Kasangga Vlog Challenge. Maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw at
Yun, natapos na naman ang ating araw. Pasok na naman tayo mamaya. Panggabi tayo. Kahapon di ako nakapasok eh. Ngayon medyo maayos-ayos na aking pakaramdam. Yun lang mga kasangga, maraming salamat muli. At kung hindi ka pa pala nakaka-join sa ating KAUPH, sa ating mga samahan ng mga malalakas ang loob at may malalaking pangarap, na kahit hirap tayo ngayon sa buhay ay laban lang, walang sukuam. Join kayo yung kasangga at may gagawin tayo in the future sa KAUPH. At mag-subscribe ka na rin at comment na rin kayo dyan kung ano yung mga gustong mga sabihin, suggestions para mapa-ayos pa natin ang ating pagdi-deliver ng ating mga binibigay na valuable na content. At mag-follow ka na rin kasangga. Yung isang follow mo ay napaka-importante sa akin yan dahil ngayon pa lang kasangga, nagpapasalamat na kagad ako sa iyo sa pag-follow mo. Maraming salamat po. Follow na rin kayo dyan kasangga para updated ka sa ating laging i-vlog. 365 to na vlogs from nakaka-11 na tayo. So, meron pa tayong malayo na at malayo pa. Pero ano yan, dire-diretso tayo sa ating pag-vlog. Kaya follow ka na kasangga. Dahil sa pang 365 natin na vlog, magsiselebrate tayo doon at sana nandoon ka at may abangan mo yun. At meron tayong i-announce doon. Kaya join ka na rin sa KUPH at mag-follow ka na. Yun ang kasangga. Muli, ako muli si Kasunggang Jumil, ang inyong kasangga at nag-iiwan ng isang kataga na basta may malaking pangarap ka kasangga, kasangga na kita. Bye-bye. Mga kasangga, pasok na tayo mga kasangga. Kiss na Cornel po. Oh, grabe, daming kiss. Pugiyo na sa kanyang bagong gupit. What do you want to say to our kasangga po? What do you want to say to our kasangga? Dahil pogi na ikaw. Stay strong and stay healthy. Stay strong and stay healthy po mga kasangga. Oh, mag-flying kiss naman. Do you love our kasangga? Yes. Oh, flying kiss our mga kasangga. Grabe, kiss na. Sige na, mag-play na ikaw doon sa ano. Show mo sa mga kasangga yung iyong tent doon. Mag-play na doon sa tent mo. Ayun mga kasangga yung kanyang tent. Yun. Naglagay ng tent doon sa ano. Mga kasangga, pasok na tayo sa trabaho. Hanggang sa muli.